Tapos na raw ang maliligayang araw ng mga big-time tax evaders. Matapos kasi mga umunay sangkot sa droga, listahan naman ng mga mayayamang individual na hindi nagbabayad ng tamang buwis ang isisiwalat ng Pangulo. Balitang hatid ni Lay Alves. Pagkatapos ng umuning mga drug lord, pusher, addict at mga protektor, listahan naman daw ng mga big-time tax evader ang susunod na ilalabas ni Pangulong Rodrigo Duterte. I hope you guys who have not been paying your taxes, especially kayong mga mayayaman at yung mga oligarchs, kindly settle your tax cases. I would hate to read your names in public and maybe authorize your arrest. Yung mga big-time tax evaders. Ipasisilip daw niya kay BIR Commissioner Cesar Dulay ang yaman ng ilang mayayamang individual at kung tama ba ang buwis na ibinabayad nila. Hindi naman daw ito paghihigpit, kundi pagtatama lang sa umunay maling nakagawian na. Ang Makati Business Club wala raw problema sa pagpuntirya ni Duterte sa mga mandarayang negosyante basta't sundin lamang ang batas. Pabor daw sila sa layunin ng pamahalaan na sawatahin ang katiwalian maging sa mga negosyo. Kung malinaw ang ebidensya, siguro karapatan din naman siguro ng gobyerno na gawin yon. Pero sana may sapat na ebidensya at kasunod nun, gawin naman yung tamang proseso. Isang negosyanteng si Roberto Ongpin sa mga naunang tinukoy ng Pangulo na anya isang oligarch na nais niyang wasakin. Sa yamang tinatayang $900 million, number 20 si Ongpin sa Forbes list ng 50 Philippines richest noong 2015. Bagamat may temporary restraining order ang Court of Appeals sa desisyon ng Securities and Exchange Commission na patawan ng multang 174 million pesos si Ongpin para sa insider trading daw, di raw mapipigilan nito ang SEC sa pagsasampa ng kasong kriminal laban kay Ongpin. At kahit wala raw violation, di na rin daw ire-renew ng PAGCOR ang kontrata ng PhilWeb, isa sa mga kumpanyang pag-aari ni Ongpin na software provider ng e-games ng PAGCOR. Mapapaso na ang kontrata ng PhilWeb. Patuloy na kinukuha ng GMA News ang pahayag ni Ongpin na nagbitiw sa PhilWeb bilang chairman noong August 4 bago magbitiw ang anak nito bilang vice chairman. Isa pang umano'y oligarch na pinangalanan ni Pangulong Duterte ang businessman na si Eric Gutierrez, nakasakasama ni Mar Rojas noon sa kampanya. Pinuntirya ni Duterte ang umano'y mga paglabag ng mining company ni Gutierrez at hindi umano pagbabayad nito ng buwis para sa mga eroplanong binili ng kumpanya nito. Sa isang text message, sinabi ni Gutierrez na wala siyang itinatago at handa raw siya sa audit report na ilalabas ng pamahalaan sa kanyang mga negosyo. Alam daw niyang ino-audit ang mga kumpanya niya at umaasang lalabas sa resulta na itinayo niya ang mga negosyo niya ng may integridad. Tiniyak ni Gutierrez na sumusunod siya sa batas. Nasa panig daw siya ni Pangulong Duterte sa kampanya nito laban sa katiwalian. Lay Alves, GMA News.